maraming nagulat yan, no? At dahil nga unang-una, no, isa siya sa pinakamalapit na kaalyado ng Duterte dynasty, no? In fact, siya ang incoming president ng PDP na walang laban, no? Dahil tinanggal na nila yung laban sa PDP, no? Kaya PDP walang laban. So, ang ang ano diyan, nauna ko nakita yan, may nag-post sa Facebook, no? At syempre, typical reaction dahil nga si Robin Hood Padilla yan, no? Marami ng mga hirit nitong mga nakarang taon na medyo nabash siya sa social media, no? At marami nagsabi na, oh, baka naman ipinasa na naman yan kay Senator Robin Hood tapos hindi niya naiintindihan. Ang sinagot ko yung isang kaibigan ko na nag-post, sabi ko, naku, kung itataya niya ang kanyang political capital at talagang itutulak niya itong panukalang batas nito, baka ako pa tumulong sa kanya at turuan ko siya kung paano. Ang tanong, gagawin ba niya? No? Kasi nga, ako naman, alam naman, hindi naman tayo judgmental. So tignan natin kung ano yung inihain niya na panukalang batas. No? Suriin natin ano yung mga possible political play behind ano bang motivation kung bakit all of a sudden naisipan niyang ipasa ito. Ito ba'y positioning for future political projects? No? Kasi alam natin marami nang nagtangkang ipasa ito. Mula pa noong 1987, no? Yung bagong restoration ng ating Kongreso, Senado at mababang kapulungan. No? Isa sa mga unang nagtulak yan, actually, sila Senator Ginggona pa at sila Senator Nene Pimentel. No? Pero hanggang sa kahuli-hulihang Kongreso, nitong huling 18th Congress, ang nagtangkang magpasa ng batas na nauukol dyan sa pagban sa political dynasty ay si Senator Kiko Pangilinan at Grace po. No? Sa kasalukuyang 19th Congress, sa Senadong ito, si Senator Robin Hood Padilla ang nagpasa. No? Kaya according to sa kanyang sinabing Senate Bill 2730, ang definition niya ng dynasty, no spouse or person related within the 4th degree of consanguinity or affinity, no? 4th, or affinity, whether legitimate or illegitimate, full or half-blood, to an incumbent elective official seeking re-election shall be allowed to hold to run for any elective office in the same city and or province or any party list. So, unang-una, ang nakakagulat, karamihan sa mga pre-propose in the past, no, for every Congress since the 8th Congress, hanggang 2nd or 3rd degree lang. Ngayon, tanong natin, ano ba yung 1st, 2nd, and 3rd degree? No? 1st degree, halimbawa, magsisimula ang bilang sa'yo. Yung magulang mo at yung si Baby Caleb, no? 1st degree yun. No? 1st degree, ang magulang at anak. 2nd degree, lolo, lola, kapatid, o apo. Yun ang 2nd degree. No? Ang 3rd degree, great-great-grandparent, tito-tita, pamangkin, at apo sa tuhod. No? Yung great-grandchild. Pero kasi sa 4th, great-uncle, great-aunt, great-grand-nephew, grand-niece. Pero dyan, pasok ang first cousin. So pati pinsan pasok. No? So kung ikaw ay maglalabas ng anti-dynasty bill na sakop lahat, no? Hanggang 4th degree, ang lakas nun. Kasi until recently, hanggang 2nd degree lang ang umaabot or nai-introduce at napapag-usapan. In fact, if I remember correctly, ang pinaka furthest na dating ng isang proposed anti-dynasty bill, lalong-lalo na sa House of Representatives, ay nung panahon pa ni Speaker Belmonte. Umabot siya hanggang 3rd reading, plenary, pero naipit doon. Hindi na tinalakay hanggang namatay na. No? So yun, hanggang doon lang umabot yun. Kasi dito pa lang sa provision na ito na ang tatalakay doon sa tinatawag nating fat dynasty. Yan yung pinakamatinding forma ng dynasty ngayon, yung sabay-sabay. No? Tumatakbo ang isang angkan, halos lahat na ng posisyon sa isang probinsya o sa isang syudad ay
sakop nung dynasty, no? Ngayon, may ito pa nga but wait, there's more pa tong si Senator Robin, no? Pati yung Qin dynasty, mukhang sinama pa niya, no? Kasi, alimbawa, no person who has a political dynasty relationship to the incumbent shall immediately succeed to the position of the latter. Ito yung sunod-sunod, di ba? Yung pamana. Pati ito sinama niya, no? Actually, apat tong medyo na-shock ako dito sa kanyang version, no? Gusto ko lang banggitin na may dalawa pa rin, no? Yung isa yung pag ikaw ay national na elected, bawal na kagad yung mga kamag-anak mo tumakbo dun sa probinsya o syudad kung saan ka galing. Halimbawa, presidente ka, actually tatamaan ng mga Dutertes dito, no? Kung ito ang batas, no? Kung halimbawa, senador, ang isang Duterte, bawal nang tumakbo sa Davao yung mga kamag-anak, no? Tapos nakasaad pa dito sa panukala niya na bawal din sa national position na sabay-sabay. So pati yung mga nakikita natin sa Senado ngayon na magkakamag-anak all 3-in-1, 2-in-1 sa Senado, maapektuhan. So magtataka ka talaga, ano kaya ang play ni Senator Robin Hood dito? Tapos meron pa siyang paano, no? Lahat ng kandidato may sworn statement na wala siyang kamag-anak sa time na pagtakbo niya. Ang ibig sabihin nun, pag ikaw ay nagsinungaling, perjury kagad yun. Overall, matino, matapang ang panukalang batas. Ang tanong, kaya bang ipasa ni Senator Robin Hood Padilla? This past few days, no, masyadong maraming the moves tong kampo nila, no? Yung kampo ni VP Sara, kampo ni former President, ngayon si Senator. So maraming, sabi, ano ba yan? Ang gulo-gulo ng mga statement. Pero, ako, ang tingin ko dyan, it's part of the method in their madness, no? May mga political play yan, no? Ang isa dito, no? Isang pwedeng, dito, political play, sariling diskarte ni Binoy, no? Si Binoy, no? Parang all-in. Sige, laban natin to, miski banggain ko ng aking mga political patrons. No? Pero mukhang malabo yun, no? Malayo yun. So, ang pangalawa, medyo calculated to. No? Dahil kung titignan mo yung latag, alam naman natin ang parang may natural herd behavior ang mga political dynasties, lalo na yung mga local-based political dynasties natin. No? Tumatalon sila mula sa isang partido hanggang doon sa susunod na pinakamalakas na partido. And ngayon, wala nang dynasty sa PDP Laban. In fact, wala nang tao halos sa PDP Laban. So they can afford this kind of play. So, nothing to lose, di ba? Dahil wala naman silang kaalyado na. Lahat inaaway sila. Lahat ng mga sip-sip sa mga Duterte dati sa mababang kapulungan ay nangunguna pa ngayon na binabanatan sila. So, nothing to lose sila, no? Kung ipitik nila to.